Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo how to clean or imurian dahito sabong iti karabasa for those. This is specifically for those who does not know how to prepare or to clean it out. Okay? So, eto po, yung bulaklak ng kalabasa, una sa lahat, ay yung mga nakapaligid na ganito po dito sa paligid ay tanggalin. At ito na nga po, natanggal ko na po siya. Now, next one is, tanggalin natin dito sa gilid, tear it off, or persayan in Ilocano. Ayan po, yan. So, ito na po yung bulaklak at itabi natin. Now, this one, itabi natin, then ipapakita ko sa inyo how I do it. So, let us, ito po yung iba na natanggalan ko na, I will set it aside, ganyan, at itutuloy ko nga po yung pagtanggal dito sa mga bulaklak niya, petals, kung tawagin. And, ito pa po, at isa-isahin natin siya natanggalin. Now, so, dahil naipakita ko na po sa inyo, ito naman po yung isusunod natin, yung may tangkay na meron po siyang ganyan. Ito po kailangan tanggalin dahil mapait po. Mapait ang part ng bulaklak na yan. So, do it this way, pinch it, at tanggalin. At yun nga po, natanggal na at itapon yan. Now, ito po, dahil mauulam pa yan, dahil may tangkay na ganyan, ang ginagawa ko ay ganyan. Kita po ninyo yung natanggal na ito. Pwede ninyong i-peel it off para hindi masyadong matigas yung tangkay na yan. So, do the same thing sa mga iba. Tanggalin natin yung butil or kuntil. I don't know what you call it. But ito po yung mapait na parte. And yan po, yan, tabi na natin. And continue doing it until magawa niyang lahat. So ito po, tangkay lang siya. But, para hindi masayang, ay you peel it off. Tanggalin yung matigas na parte. Yan po, yan. Para pwede pa siyang ulamin. Yan, balatan natin para smooth lang yung tangkay na yan. O yan, ganyan po. So, pwede nang ihalo yan sa pwede nating ulamin mamaya. Now, meron po siyang talbos. Ito po. Now, ito ay, dito ko po siya puputulin yung mga young, ano niya, ito po, itatapon ko po yan. Yan, tatapon ko yan. Yung mga kulot-kulot niya, I'll throw it away. Dahil papakita ko po sa inyo kung ano ang gagawin ko. Now, yung mga soft, pwede na siyang ganyan. And ito, soft din siya, pwedeng ganyan. Now, kung gusto ninyong ulamin yung tangkay niya, pwede nating gawan ng paraan. Kumuha kayo ng kutsilyo and cut it ng length na gusto ninyo. At yun ulit, natanggal na ulit yung kanyang balat para hindi po magaspang yung ating tangkay na uulamin. So, ngayon I will continue yung pagtanggal ng balat niya. Yan po, yan. Yan po, tanggal na yung balat niya para, let me repeat, para po soft yung tangkay na yan. So, do the same thing sa ibang tangkay na gusto ninyong ihalo sa ulam ninyo at magiging masarap po yan na ihalo or paghalo-haloin. So anyway, I don't know if I'm going to cook this today, pero prepare ko lang po siya para pag naisipan ko po siyang lutuin, malinis na po yung aking gulay. So, yun po. Another tip po ay ito, yung mga talbos ng kalabasa ay pwedeng ulamin. Huwag po nating sayangin yan. At maraming nakakalam na ito ay nauulam. It's edible. Ngayon, kung medyo matigas yung
talbos o yung dahon ng gulay nyo or kalabasa, for instance, pwede din yung ganyanin. Tapos, you do it this way to soften, para po lumambot. Ganyan po. Yan, oh. Yan. Ganyan lang ninyo para lumambot yung dahon or yung talbos. Now, it's your choice kung gusto nyong ihalo, kung medyo may katigasan na, or throw it away. Nasa isa inyo po yun. So, tignan niyo po, naging soft na siya. So, yan. Pwede ninyo rin siyang hatiin and do the same process. Ganyan ninyo siya para lumambot. Yun lang po ang aking tip ng paglilinis ng ating gulay. So, from taking out yung stem dun sa paligid ng bulaklak, yan po. Pag-aalis ng yung mapait na parte, yan po, yung kanyang something doon sa loob. At saka, paglilinis ng tangkay. At saka, pagpapalambot ng medyo matigas na dahon. So, ganun lang po. Enjoy!